Ang pagkubkob sa Ansi ay isang mahalagang pangyayari sa digmaang Koguryo at Tang na naganap noong 645 AD. Sa labanan na ito, kinubkob ng mga puwersa ni Emperador Taizong ng dinastiyang Tang ang kuta ng Ansi, na ipinagtanggol naman ng general ng Koguryo na si Yang Manchun. Ang pagkubkob na ito ay isang mahalagang yugto sa mas malawak na konteksto ng mga pagsisikap ng dinastiyang Tang na sakupin ang kaharian ng Koguryo sa Korea. Ang digmaang Koguryo at Tang ay bahagi ng kampanya ni Emperador Taizong na palawakin ang mga hangganan ng imperyo ng Tang. Si Taizong, isang ambisyoso at may kakayahang pinuno, ay naglalayong sakupin at kontrolin ang buong Korean Peninsula. Ang Koguryo, isa sa 3 kaharian ng Korea, ay isang mabagsik na kalaban na may malalakas na kakayahang militar at mga matitibay na kuta sa mga hangganan nito. Isa na nga dito ang kuta ng Ansi. Ang pagsalakay sa Ansi ay naganap sa gitna ng mas malaking kampanya ni Taizong sa Korea. Matapos ang ilang paunang tagumpay laban sa Koguryo noong 645, ang hukbong Tang na binubuo ng tinatayang 100,000 sundalo ay dumating sa kuta ng Ansi. Ang kuta ay mahalaga at nagsisilbing pangunahing posisyon sa depensa ng Koguryo at 100 patungo sa karagdagang mga pananakop ng Tang. Si General Yang Manchun, ang commander ng Ansi, ay kilala sa kanyang pamumuno at kakayahan sa militar. Sa kabila ng pagiging kulang sa bilang at pagkakaroon ng mabagsik na kalaban, determinadong ipagtanggol ni Yang Manchun at ng kanyang mga sundalo ang kuta. Ang mga tagapagtanggol ay handa sa labanan na may sapat na supply ng pagkain at malalakas na depensa. Sinubukan ni Emperador Taizong na pahinain ang loob ng mga sundalo ng Koguryo sa pamamagitan ng pagyayabang sa kanyang mga naunang tagumpay at pagpapangako ng kahinahunan kung sila ay susuko. Sa kabaligtaran, pinalakas ni Yang Manchun ang loob ng kanyang mga tropa sa pamamagitan ng mga talumpati at ipinakita ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga gawaing pangdepensa kasama ang kanyang mga tauhan. Nagsimula ang pagkubkob sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake ng mga puwersa ng Tang. Gumamit si General Yang Manchun ng iba't ibang taktika upang hadlangan ang mga umaatake. Ginamit nila ang mga likas na gawang taong depensa ng kuta, kabilang ang matatarik na pader at mga estratehikong patibong. Nagsagawa rin sila ng mga biglaang kontra-atake na nagdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng Tang. Habang tumatagal ang pagkubkob na walang panig na nagkakaroon ng tiyak na kalamangan, nahaharap ang hukbo ng Tang sa malalaking hamon, kabilang na ang kakulangan ng supply at masamang kondisyon ng panahon. Sa kabila ng kanilang dami, nahirapan silang mabutas ang mga pader ng kuta. Isang mahalagang sandali sa pagkubkob ay nang magtayo ang puwersa ng Tang ng malaking rampang lupa upang madaig ang mga pader ng kuta. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, hindi nagawang pasukin ng hukbong Tang ang depensa ng Ansi. Ang determinasyon at katatagan ng mga tagapagtanggol kasama ang malakas na depensa ng kuta ay nagtagumpay laban sa mga pagtatangka ng hukbo ng Tang. Pagsapit ng gabi, naglunsad si General Yang Manchun ng sorpresang pag-atake. Matapang na sinira ang mga rampa at nagdulot ng malaking pinsala sa hukbo ng Tang. Ang pagdating ng mga isyong panloob sa hukbo ng Tang, kabilang ang kakulangan ng supply at paglaganap ng sakit, ay nagsimulang magdulot ng pinsala. Bumaba ang moral ng mga sundalo ng Tang habang tumatagal ang pagkubkob ng walang nakakamit na tagumpay. Samantala, nananatiling matatag ang mga tagapagtanggol ng Ansi, patuloy na pinipigilan ang mga pag-atake. Matapos ang higit 60 araw, nagtapos ang pagkubkob. Napagtanto ni Emperador Taizong ang kawalang pag-asa na masakop ang Ansi. Ang kabiguan na makuha ang Ansi ay isang malaking dagok sa kampanya ni Taizong at isang pambihirang tagumpay naman para sa Koguryo. Ang pagkubkob sa Ansi ay mahalaga para sa ilang kadahilanan. Ipinakita nito ang lakas at katatagan ng militar ng Koguryo at minarkahan ang pinakamalaking pagkatalo ni Emperador Taizong. Ang depensa ng Ansi ay naging alamat sa kasaysayan ng Korea, sumasagisag sa paglaban sa dayuhang pananakop. Ang kinalabasan ng pagkubkob ay nagkaroon ng mas malawak na implikasyon para sa digmaang Koguryo at Tang at sa mga ugnayan sa pagitan ng mga kaharian ng Korea at dinastiya ng Tang. Nakatulong ito upang mapanatili ang kalayaan ng Koguryo sa panahong yon at ipinakita ang mga kahirapan ng mga kampanyang militar sa tangway ng Korea.